Lumutang sa Senado kanina si Vice President Sara Duterte pero hindi para dumalo sa gagawing impeachment trial kundi para pulungin lamang ang kanyang legal team. At sa kanyang maikling pahayag ng ating VP Sara Duterte, muli na naman niyang inilarawan yung kanyang paglilitis bilang bloodbath o madugong laban na inaasahan niyang siya ay masusugatan ngunit ganun pa man, hindi raw siya yuyuko. At dahil dyan, bigo naman ang prosecution team na mapasipot ang pangalawang Pangulo sa ikalawang araw ng paglilitis. Diyan sa Senado sa kabila ng kaliwat kanang patutsada ng mga mambabata sa Kamara. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, ano ang nakuha mong balita sa pangalawang Pangulo? Yes, Alex, naging agaw atensyon nga kanina yung biglang pagbisita dito sa Senado ni Vice President Sara Duterte. Umasa nga, Alex, ang prosecution panel na haharap ito sa impeachment trial. Pero yung kanyang presensya kanina ay hindi pala sa paglilitis, kundi pupulungin yung kanyang defense panel. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yan ang direkta at matapang pero kalmadong sinabi ni Vice President Sara Duterte sa mga kagawad ng media sa kanyang pagbisita sa Senado sa Day 2 ng impeachment trial laban sa kanya. Inaasahan na kasi ng Vice Presidente ang magiging madugong labanan sa impeachment trial pero hinding-hindi siya yuyuko kahit pa siya ay maging duguan. Pero bago ang pagdating ni VP Sara sa Senado ay agad na nilinaw ni Attorney Michael Powa na hindi siya harap sa paglilitis. She will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay. No? But she will not be attending the hearing. Umalis din si VP Sara sa Senado dahil may iba pa itong mga engagement ayon kay Attorney Michael Powa. Sa pag-alis ni VP Sara, muli na namang nabigo ang prosecution team sa matagal ng inaasam na mapaharap ito sa impeachment trial na ngayon ay nasa day 2 na. Umaasa pa naman ang prosecution panel na marinig ang paliwanag ni VP Sara sa kanilang mga aligasyon. The public is not interested in that status update. The public is interested in evidence. Ang accountability po ay lalabas kapag nasagot itong mga aligasyon na o mga paratang na isinaad dun sa ating articles of impeachment. And this is, again, I'd like to emphasize that this is the perfect time for the Vice President to answer all these allegations. Si VP Sara ay nahaharap sa 4 na articles of impeachment na sinimulan ng litisi ng Senate Impeachment Court. Ito ay ang Article 1 ukol sa confidential funds, Article 2 unexplained wealth, Article 3 bribery at Article 4 grave threat. Alex, tiniyak ng kampo ng Vice Presidente na hindi niya iiwasan ang paglilitis. Haharapin niya ito at lahat ng mga aligasyon ay kanyang sasagutin pero hindi pa ito yung tamang oras at pagkakataon. Marami naman ang humanga at nagbigay pa rin ang pag-asa sa ating mga kababayan. Ang magandang aura kanina ni VP Sara, Alex, mas malalim kasing interpretasyon ng ating mga kababayan sa sinabi ni VP Sara na bloodbath ay sinabi nila na matagal na siyang duguan at dahil sa walang patid na pag-atake sa kanya hindi lamang sa Vice Presidente kundi maging sa kanilang buong pamilya, subalit nananatili itong matibay at matatag at hindi pa rin bumibigay yung kanyang paninindigan at patuloy na lumalaban. Alex, napo na rin ng ating mga kababayan kanina yung kanyang maikling buhok na sabi nila ay bagay sa kanya at maganda raw siya. Hindi lamang yung ating mga kababayan, kundi maging yung mga nandito sa bahagi ng Senado, Alex. Ayun, Eden, dahil nga merong may assurance ang kanyang legal team na sisipot si VP Sara sa darating pa mga panahon pero ang sabi is sa tamang panahon, no? Pero ito bang kanyang pagsipot ay may binanggit bang legal team na sisipot lamang siya kung ang mga issue
O dun sa 4 na articles of impeachment ay pipiliin lamang niya. May mga ganun bang sinabi ang legal team? Alex, hindi na masyado nagbigay pa ng impormasyon ang defense panel dahil nga ayaw nilang matouch yung merito ng kaso. Basta't ang sinabi lamang nila ay nagtungo dito si Vice Presidente para dito sila magkaroon ng pagpupulong dahil alam naman daw na Vice Presidente na nandito sa Senado yung kanyang defense panel na umaharap nga dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa kanya. O kaya ako natanong yan, Eden, dahil nga ang pinag-uusapan ngayon sa pangalawang araw ng paglilitis ay patungkol doon sa aligasyon ng pagbabanta sa Pangulo ng Pilipinas. Maaring ipinaubayan na lamang niya sa legal team yan. Pero kung ibang mga topic, baka doon siya sisipot. May mga ganun ba? Yes, Alex, meron namang tiniyak naman ng defense panel na haharap ang Vice Presidente kung kinakailangan. Pero sa pagkakataong ito, wala pa silang nakikitang dahilan para humarap ang Vice Presidente dahil nandito naman yung kanyang mga abogado para sagutin at alamin pa kung ano yung legal na laban para sa mga aligasyon na ibinabato ng prosecution panel laban sa kanilang kliyente, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin rin po dyan sa Senado.